Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng retired hitman na matapos mapasok sa gulo ang anak na pilitan siyang bumalik sa gawain upang iligtas ito. Ang pelikulang ito ay ang American crime thriller film na ipinalabas 2023 na pinamagatang The Retirement Plan. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kung saan inaantay ni Ashley ang asawa hanggang sa makarinig ito ng putok ng baril kaya dali-dali siyang sumakay ng kotse. Di rin nagtagal lumabas ang asawa niyang si Jimmy kasama ang kaibigan nitong sugatan na lalo niyang ikinataranta, pinahinahon ito ng asawa at pinaandar ang sasakyan upang makatakas. Takot na takot si Ashley sa nangyayari, gusto niya sanang dalhin ng ospital ang kaibigan ng asawa ngunit binawian na ito ng buhay. Ganun pa man, nagtungo na lang ang mag-asawa sa daungan dahil may bangkang naiwan doon ang kaibigan ni Jimmy. Kinuha ni Jimmy ang hard drive na pakay niya sa kapinaalam sa nag-utos sa kanyang nakuha na nila ito at sinunog ang ebidensya. Samantala galit na galit ang mafia boss na si Donnie matapos silang matakasan sa dami ng mga tauhan niya at tinangay pa ang pinakaiingatan niyang hard drive, inutos nito sa mga tauhan na agarang hanapin si Jimmy. Kasalukuyan namang hinatid ni Jimmy ang asawa, ibinigay niya ang hard drive at pinaghanap niya ito ng mapagtataguan dahil may kailangan pa siyang tapusin, naisip nitong sa lugar ng kanyang ama. Pero ayaw pumayag ni Ashley dahil galit ito sa ama ngunit wala na silang ibang pwedeng mapuntahan kaya napilitan din ito. Agarang umuwi si Ashley upang gisingin ang anak na si Sarah, para hindi mabigla dinahilan niya na lang may surprise sila sa kanya sa napakagandang isla. Bumalik naman si Jimmy para sana makipagkita sa kausap niya, subalit nahuli ito ng mga tauhan ni Donnie. Kinabukasan pinasakay ni Ashley ang anak mag-isa patungong isla, hindi niya din inasahan na masundan ito ng mga tauhan ni Donnie. Sa eroplano nalaman ng flight attendant na mag-isa lang si Sarah at walang susundo sa kanya sa airport. Pagdating sa Cayman Island tinulungan ito ng attendant na puntahan ang address na balak puntahan ng bata. Pagdating sa address na ibinigay ng ina walang makitang tao si Sarah, nakita niya na lang sa likuran ng bahay ang isang natutulog na lalaki na nagulat sa pagdating niya doon. Ang lalaki ay si Matt Robbins ama ni Ashley na nang iwan sa kanya nung bata pa lang ito kaya wala silang contact sa isa't isa, ikinagulat naman ni Matt nang malamang may apo na pala ito. Sa mga oras na iyon hawak na ni Donnie si Ashley pero hindi nila mahanap ang hard drive. Inilabas ng tauhan niya si Jimmy na nag-aagaw buhay upang sabihin ito ang kinaroroonan ng hard drive kaya inamin na ni Ashley na dala ng anak sa Cayman Island pero wala itong alam. Pagkatapos pinapasundan ito ni Donnie sa mga tauhan niya kasama si Ashley upang kunin ang hard drive, habang may iwan naman si Jimmy sa kanya bilang kapalit pag mayroon itong ginawang hindi maganda. Samantala ipinagtataka ni Matt kung anong ginagawa ng apo doon mag-isa. Sinabi ni Sarah na sa tingin niya may problema ang mga magulang niya kaya inalam nito kung anong nangyari. Ikinwento ng bata ang alam niya na naabutan niyang nagtatalo sila at ginising na lang siya ng maaga diretso na sa airport, ngunit isang tiket na lang ang natitirang bakante kaya pinauna siya ng ina at susunod na lang daw ito. Samantala may humahawak palang maimpluwensyang tao kay Donnie, tinawagan niya ito upang ipaalam sana ang nangyari pero alam na pala nitong nawawala ang hard drive at binigyan lang siya ng 24 oras upang mahanap ito. Kinabukasan dumating na si Ashley sa isla kasama ang tauhan ni Donnie pero nang marating nila ang bahay ng ama wala silang makitang tao sa loob, isinama pala ni Matt sa labas si Sarah upang kumain. Natanong ni Sarah kung paano ito napadpad sa isla. Sinabi ni Matt na matapos itong mag-retiro sa trabaho mas gusto na niyang manirahan sa tropical island. Inakala naman ni Sarah na patay na ang lolo niya dahil ito ang sabi ng kanyang ina. Hindi masisisi ni Matt ang anak dahil bata pa lang iniwan niya ito pero ganun pa man walang sama ng loob si Sarah sa kanya. Naroon pa din ang tauhan ni Donnie sa bahay ni Matt na nag-aantay sa pagdating nito. Pinagbabantaan si Ashley ng tinatawag na general na babalian kung niloloko lang sila nito pero bago niya pa nagawa dumating na si Matt. Nang makita niya ang mga kasama ng anak pinagtago niya muna si Sarah sa sasakyan pagkatapos hinarap niya ang mga ito na nagkukunwaring masakit ang likuran.
Hinahanap ng tauhan ni Donnie ang hard drive sa kanya, itinatanggi naman ito ni Matt ngunit pinagbabantaan si Ashley na papatayin kaya kinuha nito ang dumbbell at tinapos ang buhay ng general sa kanilabanan ang isa pa. Nakakuha naman si Ashley ng baril mula sa lalaki, balak niya sanang tumulong subalit natamaan niya ang sariling ama dahilan ng makatakas ang tauhan ni Donnie dala ang truck ni Matt na pinoproblema nila ngayon dahil naroon sa loob si Sarah. Nang makalayo na ito, tinawagan niya si Donnie upang ipaalam na pinatay ng matandang ama ni Ashley si general na half-brother pala ni Donnie. Galit na galit ito pero sinabi niyang hawak naman niya ngayon ang anak ni Ashley. Pinaglaylo na muna ito ni Donnie at magpapadala siya ng ibang mga tauhan. Dahil sa nangyari balak mag-report ni Matt sa mga pulis, hindi sumang-ayon si Ashley dahil hawak nila si Sarah at baka malagay lang ito sa panganib. Kinuha niya na lang ang drive na hinahanap ng mga ito ngunit walang alam si Ashley kung anong nilalaman nito maging si Jimmy. Ang sabi lang sa kanya ito ang magiging daan ng asawa para makalaya sa kamay ni Donnie dahil pag napasok na sa grupo hinding-hindi na makakalabas ng buhay. Kinalaunan tinawagan ni Matt ang dati niyang boss noong nagtatrabaho pa ito bilang hitman ng gobyerno na si Drysdale para humingi ng tulong upang kumuha ng impormasyon kay Donnie na kasalukuyan din pala nilang sinusubaybayan. Nasa iisang hotel lang din pala ang mga ito kung saan doon din nagtatago ang tauhan ni Donnie kasama si Sarah. Maayos naman ang pakikitungo niya sa bata dahil hindi naman talaga ito ganun kasama. Dumating na rin ang iba pang mga tauhan ni Donnie sa isla para tumulong sa pagbawi ng hard drive. Habang lumilipas ang oras lalong nag-alala si Ashley sa kalagayan ng anak, lumabas na muna ito ng silid para kumuha ng yelo ngunit nakasalubong niya ang mga tauhan ni Donnie kaya agaran itong bumalik at pinaalam sa ama. Nagplano si Matt na buksan niya ng mabilis ang pinto dahil di niya sila kakayanin ng sabay. Mabilis na binuksan ni Ashley ang pinto sa kahinila ni Matt ang isa sa kanila at tinapos sa loob ng silid na ikinagulat na lang ng mga kriminal ang nangyari. Pagkatapos dumaan sila sa likuran para tumakas, naunang pinababa ni Matt ang anak ngunit nabuksan ng mga ito ang pinto at sinubukan siyang pigilan. Nilabanan niya ang mga kalalakihan habang hawak-hawak ang tali hanggang sa nagawa niyang mapatay ang mga ito at ligtas na nakatawid sa ibaba. Ikinagulat naman ni Ashley ang galing ng ama sa pakikipaglaban, hinala niya tuloy na dating asasin ang ama pero itinanggi ito ni Matt. Samantala nakita ng tauhan ni Donnie na napatay ang lahat ng pinadala ng boss niya, nakita niya din si Ashley kasama ang ama na sumakay ng taxi kaya agaran nitong inalam kung saan sila tutungo sa pamamagitan ng taxi company. Pinaalam niya din kay Donnie na napatay lahat ng pinadala nitong tauhan na ikinagalit lalo nito, inalam niya na lang kung anong pangalan ng ama ni Ashley at balak niyang siya na mismo ang pupunta ng isla. Dinala ni Matt ang anak sa dating kasamahan upang alamin ang nilalaman ng hard drive dahil magaling ito sa mga ganong gawain, ikinagulat nila nang makita ang nilalaman ng files na inayawan ng kaibigan niyang masangkot. Tinawagan niya din si Drysdale upang ipaalam na nagpadala ulit ng tao si Donnie para patayin sila. Sinabi ni Drysdale ang impormasyong meron siya kay Donnie na gumagawa ang grupo ng lahat ng uri ng krimen. Ang boss niya ay ang kilalang si Hector Garcia na nagpapatakbo ng organisasyon at mayroong makapangyarihang kaibigan. Inalam ni Ashley sa kaibigan ng ama dahil hindi pa din ito mapalagay sa nagagawa ng ama. Sinabi sa kanya ni Joseph ang pagkatao ng ama nito at ang dati nilang trabaho pero ginagawa lang nila ang nakakabuti. Sa Miami tinawagan ni Hector ang kaibigan niyang taga-ahensya ng gobyerno upang ipaalam na ninakaw ang hard drive na naglalaman ng mga transaksyon ng organisasyon. Dumating na din sa Cayman Island ang grupo ni Donnie upang tugisin si Ashley at ang ama nito. Samantala ang kasamahan pala ni Drysdale ay may ugnayan kay Hector. Kinababahala nitong lahat ng pinadalang tauhan ni Donnie ay pinatay lang ng isang matanda. Sinabi sa kanya ni Fitzsimmons na hindi ito basta-basta matanda lang dahil dati nila itong hitman sa ahensya. Dumating na din ang grupo ni Donnie sa marina kung nasaan ang tauhan niya kasama ang anak ni Ashley. Sinubaybayan nila doon sa kalapit na bangka ang kinaroroonan nila Ashley at ang ama nito. Binalaan naman ni Fitzsimmons si Hector na huwag basta-basta magpadala ng tauhan para harapin si Matt dahil wala silang laban, gamitin niya ang apo nito para mabawi ang hard drive ngunit huli na daw ang lahat. Plinano naman ni Donnie kasama ang mga tauhan na palibutan ang bangka upang hindi sila makatakas, pero nang papunta na sila nakita ni Matt ang mga tauhan niyang umaaligid kaya humingi ito ng baril kay Joseph ngunit wala itong ibang gamit, pinagtago niya na lang si Ashley sa ilalim ng bangka.
Sinusubukan namang guluhin ni Donnie si Matt upang makalapit ang mga tauhan niya sa likurang bahagi ng bangka, pero nakita ito ni Matt at tinigilan ang mga ito sa binabalak ngunit nahulog sa dagat ang dala nitong pampasabog dahilan ng mabutas ang bangka na kinaroroonan ng anak. Tinakasan naman ni Sarah ang lalaking dumukot sa kanya habang nahuli sila Matt ng mga tauhan ni Donnie. Dumating si Sarah doon kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat at hinagis nito ang nakuha niyang baril na ikinahulog ni Matt sa dagat. Mag-isa na lang hinarap ni Joseph ang mga tauhan ni Donnie hanggang sa matamaan ito ng baril. Mabilis namang pinasok ng tubig ang ilalim ng bangka kaya nanganganib na din si Ashley. Narinig naman ng anak niya ang sigaw nito mula sa ilalim. Sinubukan ng batang buksan ang pinto subalit hindi niya mabuksan. Samantala isa-isang pinatumba ni Matt ang mga tauhan ni Donnie pero nagawa itong makatakas. Patungo na din sa bangka ang humahabol kay Sarah pero bago pa ito dumating nabuksan niya ang pinto saka pinatay ni Ashley ang lalaki gamit ang panghuli ng isda. Subalit nang palabas na sila ng bangka kasama ang kaibigan ng ama dumating si Donnie at binaril si Joseph saka isinama ang mag-ina sa pagtakas. Huli na nang dumating si Matt matapos itong tuluyang makaalis, tinulungan niya na lang ang kaibigang sugatan at pinaalam kay Drysdale ang mga nangyari na dinukot ang anak niya. Hindi naman ito nababahala dahil hindi ito makakalabas ng isla, kasalukuyan din palang kinakausap ni Hector si Fitzsimmons at tinatakot itong isasama sa pagbagsak nila kung hindi siya tutulong na mailabas ng isla ang mag-ina. Naghihinala na pala si Drysdale na traidor ang kasamahan sa ahensya habang kausap nito ang nakakataas. Samantala agarang dinala ni Matt ang kaibigan sa ospital, pinaalam din sa kanya ni Drysdale na may naglabas ng anak niya sa isla at tutulungan din siya nitong makasakay ng eroplano upang sundan ang anak. Sa mansyon ni Hector, naghanda ito ng napakaraming tauhan upang bantayang mabuti ang buong lugar dahil kasalukuyang bihag na niya ngayon ang mag-ina upang makuha ang hard drive. Nakarating na din ng Miami si Matt at agarang pinuntahan ang hinanda ni Drysdale na sasakyan para sa kanya na may mga kagamitan na pwede niyang magamit sa laban. Kinalaunan sa mansyon, bigla na lang nawala ng ilaw, hinala nilang dumating na ang ama ni Ashley kaya pinaghanda ni Hector ang mga tauhan niya. Isa namang sasakyan sa labas ang bumangga ng gate pero walang tao sa loob, naglalaman pala ito ng pampasabog na gumulat sa lahat saka pinatay ni Matt ang mga nakaligtas. Sinusubukan namang tawagan ni Hector si Fitzsimmons pero hindi ito sumasagot na lalo niyang ikinagalit. Isa-isa nang pinabagsak ni Matt ang mga bantay ngunit nang makita niya ang anak at apo ay tinamaan ito ng baril, buti na lang nakasuot siya ng bulletproof vest kaya hindi ito nasaktan. Subalit nahuli ni Donnie ang mag-ina at isinama niya ito upang gawing pananggalang kay Matt pero naririnig na lang nilang inuubos na ang mga tauhan nila. Naabutan ni Matt si Hector kasama ang anak, ngunit naroon din pala si Donnie sa likuran niya at nahuli ito. Kinuha sa kanya ang hard drive pero nang kunin ito ni Hector pinatay ito ni Donnie na ikinagulat nila. Dumating din doon si Fitzsimmons at pinatay si Donnie. Kinuha naman ni Drysdale ang totoong hard drive na itinago ni Matt saka pinatay si Fitzsimmons. Pagdating ng boss niyang si Christopher binigay ni Drysdale ang hard drive kung saan ito ang nagplano ng lahat. Kinausap niya din si Matt na nagtataka kung anong nangyayari. Ipinaliwanag sa kanya ni Christopher na matagal na nilang sinubaybayan ang organisasyon at ang informer nila ay si Jimmy na nagbibigay impormasyon kay Fitzsimmons na kasalukuyan ding nag-uulat kay Hector kaya hindi nila mahuli-huli ang grupo. Nang malaman nilang nasa kanya ang hard drive kinuha nila ang pagkakataon upang mahuli ang buong organisasyon. Napagtanto ni Matt na ginamit pala siya ng ahensya pero ganun pa man nangako si Christopher na siya na ang bahala sa pamilya niya at ibinigay na sa kanya ang bangkang naiwan ni Hector upang bumalik ng isla. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!